Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito na naman tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ay, nawala. Ito na. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. President Bongbong Marcos ginulat at binulaga ang dilawan. Nag-alay ng bulaklak sa pumanaw na mga Aquino na siyang dahilan ng kanilang paghihirap noon. Chris Aquino at Balsi Aquino labis na napahiya at sinampal ng katotohanan sa kabaitang ipinakita ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila pinalamo ng katotohanan at isang matinding sampal nga sa mukha ng mga dilawan, lalong-lalo na sa mga Aquino, nang mag-alay ng bulaklak si President Bongbong Marcos sa tatlong pumanaw na mga Aquino na siyang natatanging dahilan kung bakit naghihirap ng 3 dekada ang pamilyang Marcos. Ayon pa sa nakalap naming source mula sa DCRH News, Luke, nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa puntod ni na dating Senator Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. And quote, narito naman ang hinaingat komento ng marami sa ating mga kababayan na sobrang humanga at bumilib sa ipinakitang kabaitan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamilyang Aquino. Ayon pa sa kanila, napakabuti ng Pangulong Bongbong Marcos. Walang bahid ng galit sa puso niya sa mga Aquino. Mabuhay ka, Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan na ng bayan talaga ang pagbabago. That is really unity na tayo. God bless po, Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ang tunay na makatao at malinis ang puso, nananalig sa kadakilaan ng Diyos na kapag binato ka ng masama, suklian mo ng kabaitan upang magamit ang tunay na kapayapaan. Believe ako sa Pangulong Bongbong Marcos, walang galit sa puso kahit gaano siyang sasaktan. Tunay na Kristiyano. Pangulong Bongbong Marcos did the gracious way of sending flowers sa libingan ng mga Aquino as a sign of respect. Marespeto si Pangulong Bongbong Marcos kahit sa mga taong umapi at bumastos sa kanila. Dapat yan ang gayahin mo, Chris, habang buhay ka pa. Hindi pa kitang tao ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil alam ng buong mundo na talagang napakabait at napakahambol niya kahit siya'y binabastos. End quote. Samantala, kaugnay nga sa balitang ito ay nagbigay naman ng kanyang reaksyon at komento ang batikang broadcaster na si Mike Abe. Pakinggan at panuuri ng full video. Ayun hong pag-aalay o pagpapadala, pagbibigay ni Pangulong Marcos ng flower o bulaklak sa puntod ng mga Aquino diyan sa may Parañaque Memorial Park. Ano inyong masasabi dyan? Nagpadala po ng bulaklak ang Pangulo doon po sa mag-asawa at mag-ina, pamilya. Kasi nandoon yung dating Senador Ninoy Aquino. Okay? Nandoon ang dating Pangulong Cory Aquino. Nandoon ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Dito, ayun o, magkakasama doon sa Parañaque Memorial Park at nagpadala ng flower. First time po ito na mangyari. Ngayong Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, first time po silang magpadala ng bulaklak. At maganda itong, ako nakikita ko dito, maganda ito. Baka ito yung tunay na at totoong pagkakaisa. Kung yung mga gunita nung araw na di pa nakabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos, walang bulaklak na ganyan na ipinadala sila kung di ako nagkakamali. Alam ko ngayon lang. Pero maganda ito dahil Pangulo ang nagpadala mismo, Office of the President,
President Ferdinand Romualdez Marcos. Doon po sa puntod ng mga Aquino. Tatlo nga yun eh. At pinagbilaki pa nga, ipinost pa na nga sa social media ni Chris Aquino, yung anak na bunso ng mga Aquino. At siyempre, natuwa din sila dahil naalaala ng ating Pangulong Marcos ang puntod or mga labi ay yun hong pinaglilibingan ng mga Aquino. Dating senador, dating Pangulo, dalawa ang dating Pangulo, yung mag-ina. So, kung natuwa yung mga pamilyang Aquino, ay dapat matuwa din yung mga dilawan at iba pa. Walang politika yan. Talaga lang hong, wala hong yan yung personal na kailang ipinagkaloob ng ating Pangulo na bulaklak. Nag-alay o nagbigay ng lalaki ng bulaklak na ipinadala. At nandoon, nakatayo doon sa mga puntod ng mga Aquino. Nag-viral na nga yan sa social media, di ba? Kasi first time at saka magandang simula. After 4 months and 1 day or 2 days, 4 months and 2 days kasi noong October 30, eksaktong 4 na buwan si Pangulong Marcos bilang Pangulo at ngayon iauno na kaya 2 days at first year ng kanyang bilang Pangulo at undas at unang taon bilang Pangulo ng ating Republika. So ito ba yung, ano ba ito, reconciliation na ba ito? Dati na naman nag-uusap sila o ito talaga yung tunay na pagkakaisa, babangon muli na ganyan ang respeto at pag-alaala ng Pangulong Marcos sa mga Aquino. So kayo pong mga nanonood at nakikinig dito at sa abroad, ano pong inyong mensahe dyan? Ano pong inyong masasabi dyan? Ako, nung makita ko, sabi ko, okay ito. Yung pagrespeto ng Pangulong Marcos at pinahalagahan ang araw na ito, araw ng mga patay, undas nga po, malaking bagay yan. At palagay ko, nagustuhan niya ng mga Aquino. Kaya nga si Chris Aquino, hindi ko alam kung nasa si Chris Aquino ngayon, di ba? Nasa papagamot yan. Ay siya po yung nag-post sa social media. At ang lalaki ng flower na ibinigay ng Office of the President. So ang ganda nito. Na tunay na pagkakaisa. Total, yung naman lehitimo Aquino ngayon, tahimik na eh. Di ba? Kung yung mga gunita, wala kang gaano naririnig sa mismong Aquino. Lalo na yung pamilya ni Chris Aquino, di ba tahimik sila? Si Chris, sa mga kapatid, tahimik naman. So ito ho yung maganda. Sabi nga natin mula sa puso, mula sa personal na diskarte, at pananaw ng ating Pangulo kaya sinagpadala pakikiisa or pakikiramay or pag-alaala. Ayun, ang tama, pag-alaala. Pag-alaala. Kaya nag-alay ng bulaklak sa puntod. So nandun sa Parañaque Memorial Park. Magandang galaw yan. Alam naman natin ang mga Aquino at Marcos ay matagal na hindi nag-uusap na ilang dekada. Pero lately nag-uusap na rin sila at lalo na si Chris Aquino ay nakipag-usap naman dati. So ngayon, ito na. So magandang galaw ito, magandang mensahe ito. Dahil ipinapakita yung makatao, makakapwa, okay, bilang isang Pangulo. Leader by example, yun ang ayos na ayos doon. Leader by example, ipinakita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Romualdez Marcos, yung kanyang leadership na para sa kanya bilang Pangulo ay pagkakaisa talaga. Kalimutan ng politika, kalimutan ng at maaaring magtulungan. Ayan, di ba? O kayo mga dilawan dyan, yung mga kalidado ng mga Aquino, ano yung naramdaman dyan? Baka may masabi pa kayo dyan, lalo na po yung mga artistang until now ay dilawan at hindi matanggap hindi makamupon. Hindi nila matanggap na Marcos na ang administration ngayon. So ano yung masasabi sa galaw na yan? Palagay ko naman, wala na kayong makikitang negative dyan. At yan, pag ginawa pa yung negative yung galaw na yan, ewan ko lang sa inyo kung may maniniwala pa. Ayan ay simbolo ng siguro ay hindi lang respeto kung hindi pagkakaisa talaga. Yan naman ang gusto ng ating Pangulo, pagkakaisa, babangon muli. At pag yan ang nangyari kasi, ang laki ng chance na talagang umunlad ng bansa at magtagumpay ang Pangulo sa kanyang mga plano sa administrasyon at para sa bayan. Nasisingitan lang itong kalamidad katulad niya nito si Paeng, grabe. Antindi po ng damage. Kaya yun, nandun po sa Mindanao, namigay ng mga food pack at nakita sa pamagitan po ng aerial inspection sa island chopper, doon sa presidential chopper, dyan po sa Maguindanao. Kaya kung ano yung ginawa doon sa Cavite kahapon, hindi nang ginawa sa Mindanao. At nandun ang Pangulo kasama ang gabinete na pwedeng tumulong. Ang dami na pala ng biktima sa Maguindanao. 500,000. At 500,000, tapos 81 yung namatay, 17 nananatiling nawawala. Pero ito yung SOP, Standard Operating Procedure, na sabi ng Pangulo para mahusay, mabilis ang pagbigay ng tulong. Okay na okay yan. Yung magandang nakita ko doon at galaw na talaga maayos. Ang pagtulong ng Pangulong Marcos at ang administrasyon ay tuloy-tuloy po sa magitan ng mga department kasi nga itong DSWD, Public Works at kung ano-ano pa, DILG,
Department of National Defense, Armed Forces, lahat-lahat po. Merong 442 barangay ang naapektuhan. Yan po sa may Bangsamoro Region. Okay? Ganong katindi. Aha. Lupit, ano? Ganun ang grabe. 442 barangay. Nawak lang. Eh, ilan libo ba ang tao sa isang barangay? Diba? Kaya ngayon, more or less 500,000, kalahating milyon ng mga mamamayan sa Bangsamoro Region ang naapektuhan itong si Paeng. Kaya naman, dahil nakita yung matinding landslide na pinanggalingan ng pag-guho ng lupa, kita-kita doon sa chopper kanina, sa magitan ng picture at video ng Office of the President, talagang malaki yung bumigay na bahagi ng bundok eh. At yun na nga mga kababayan, ano At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.